Megan's POV. Ilang araw na nakakaraan, simula nang halikan niya ako sa loob ng walk-in closet niya. Di ko na siya nakitang pumasok dito sa kwarto niya. I wonder kung saan siya nagbibihis samantalang nandito ang lahat ng mga gamit niya. Di na rin ako lumabas ng kwarto niya. Matsagang hinahatiran ako ni Auntie Luisa ng pagkain mula umaga hanggang gabi. Tanging pasasalamat na lang ibabayad ko sa kanya. She's lovely and kind kaya naman napakagaan ng loob ko. Alas 4 ng hapon pumasok si Auntie Luisa sa kwarto ko at tinalhan ako ng merienda. Iha, kumain ka muna. Nakangiti niyang alok sa akin sabay baba ng tray sa round label glass. I smiled at her. Naglakas loob ako nagtanong sa kanya. Auntie Luisa, nasan po si Marcos? Nahihiya akong tanong sa matanda. Tinitigan niya ako bagong umiti sa akin. Andyan lang siya sa kabilang pasilyo. Nasa balkonahe banda sa front door. May tampuhan ba kayo? Kanina pa kasi yun umiinom dun eh. Napatingin ako sa kanya. Nabasa kong lungkot sa mga mata niya. Gusto mo bang samahan kita sa kanya at baka paglakad-lakad ka na rin? 2 araw ka na nagkukulong dito sa loob ng kwarto ninyo. Dagdag pa niya. Bigla ako na-excite sa ideya niya. Susubukan kong kunin tong pagkakataon para masuri ang mansyon na ito so I can skip easily. Ngumiti ako sa kanya. Sige po, auntie. Maraming salamat po. Habang nasa pasilyo kami at papunta sa kinaroroonan ni Marcos, naglakas loob naman akong magtanong sa matanda. At syempre, sisiguraduhin kong hindi niya ako mahahalata na kumukuha lang ako ng mga impormasyon. Auntie, nasan po mga magulang ni Marcos? Mag-isa lang po ba siya dito? Kinakabahan ako pero gusto kong sumagap ng konting impormasyon sa lalaking kumidnap sa akin. Bigla siya natigilan at lumingon sa akin. Patay na ang mga magulang niya. May nakababata siyang kapatid pero kasalukuyan nasa London dahil doon nag-aaral. Teka, hindi ba nasabi sa iyo Senyorita Marcos ang tungkol sa buhay niya? Parang gulat pa itong nagbalik tanong sa akin. Hindi po lahat eh. At saka po bago lang kami nagkakilala. Nahihiya akong pagsisinungaling. Nagdasal pa ako sa isip ko na sana hindi ako mahalata na matandang to. Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Tumigil din kami sa paglalakad. Mabait na bata sa Senyorito Marcos, iha. Halos ako na nagpalaki sa kanya. Nakita mo naman ang respeto niya sa akin. Matamis niyang puri sa alaga. Pinaikot ko na lang ang mata ko habang di na pinapansin ang disgusto ko sa mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. Kung alam mo lang, auntie, ang ugali ng alaga mo. Naku, baka atakin ka sa puso. Sabi ko pa habang inaasakusahan si Marcos sa isip ko. Sinakin ko na lang ang mga sinasabi niya. Opo, mabait po talaga siya. Ilang taon po yung nakababata niyang kapatid? Tanong ko ulit. Patawarin mo po ako at ginagamit ko na naman kayo sa pagsagap ng impormasyon. 18 years old na si Dolce. Sigurado ako matutuwa yun kapag nakita ka. Gusto niya na mag-asawa ang kuya niya eh. At para magkaroon raw siya ng mga pamangkin. Sinamahan pa niya iyon ng hagikik. Sana po makilala ko na siya. But deep inside, para kong binuhusan ng yelo sa mga narinig ko kay Auntie Luisa tungkol kay Marcos. Kaya lang hindi tamang ginawa niyang pagkidnap sa akin. Di nagtagal, narating namin ang isang pinto. Uminto siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Sige na iha, pumasok ka na. Nandyan sa loob sa Senyorito Marcos. Nakangiti niyang paanyaya sa akin. Magpapasalamat ako sa kanya. Na makaalis na siya ay kinakabahan akong pinihit ang seradura ng pinto. Without knocking the door, you saw Marcos standing on the drill. Nakahawak ang kabilang kamay niya ng wine glass at ang isa na may sigarilyo. Lumingon siya sa akin. Walang ekspresyon ng mukha niya. Di naman galit at di naman masaya. Naglakas daw ako lumapit sa kanya pero nailang ako dahil di niya pinuputol ang pagtitig sa akin. Pumantay ako ng tayo sa kanya. And my eyes surprisingly amazed when I see the beautiful view outside. Ang sarap pala ng peso dito. Nakakawala ng stress ang paligid. Sa kabila ay matatanaw mo ang mga villas at sa kabila naman ay ang malawak na beach. Sinabayan pa ng masarap na simoy ng hangin. Marcos cleared his throat. Gulat ako napatingin sa kanya. Pumihito na isang beses sa hawak niyang sigarilyo bago pinatay sa ibabaw ng ashtray. Walang imik na pinagmamasdan ko na lamang ang bawat galaw niya. How's your feeling, baby? Malamig niyang tanong sa akin. And that endearment he's using to call me makes me feel goosebumps. I hate it. Hindi ako sumagot at binalik ko na lang tingin ko sa labas. Baby? Ulit niyang tawag sa akin pero hindi ko pa rin siya nililingon. Napaigtad ako na maramdaman ko ang mga braso niya sa bewang ko. Pinulupot niya yun at pinatong ang baba sa ulo ko. Para ako nanigas sa kinatatayuan ko. Ang tibok ng puso ko'y daig pa nakikipagkarera.
Hindi siya gumalaw. Nakasteady lamang ang katawan niya. Nang bumalik sa normal ang tibok ng puso ko'y agad kong hinawakan ang magkabila niyang kamay na nakayakap sa akin upang tanggalin sa bewang ko. Ano ba? Asik ko. Umusod pa ako sa gilid para makawala sa kanya. Kumunot ang noo niyang nakatitig sa akin. Madilim ang mukha. Salubong na rin ang makakapal niyang kilay. Bakit ba napakailap mo sa akin, Megan? Sa tuwing lalapitan kita, para lang ako nakakahawang sakit na kinitatakutan mo. Seryoso niyang tanong pero madilim pa rin ang mukha. Kasing dilim ng madilim na kuweba. I stared back at him. Nagpapahiwatig na hindi ako natatakot sa kanya. Nagtataka ka pa ba? In the first place, alam kong hindi ko gusto na sumama sa'yo. Pinilit mo lang ako at isa pa, Marcos. Nagsinungaling ka pa sa mga tauhan mo. Pinakilala mo akong girlfriend mo, which is not. Sigaw kong sagot habang tinutumbasan ng malalim yung mga titig. What do you expect? Sabihin kong kinidnap kita, ha? Sinubukan naman niyang hawakan ng pisngi ko pero agad ko siyang tinabig. Kaya naiwan na lang si Eri ang kabilang kamay niya. Bukod kaya sa pagkidnap mo sa akin, may mas malala ka pang krimen na nagawa? Sarkasiko kong tanong sa kanya. Pero imbes mapikon siya sa akin, ngumisi pa ito. Kahit anong sabihin mo, Attorney Megan Alessandro, wala ka nang kawala sa akin ngayon. I own you now. Maangas niyang sabi sabay hawak sa magkabila kong pisngi at sinila ko ng halik. Isang marubdob na halik. Halos hindi ako makahinga sa paghalik niya sa akin. Sinubukan kong itulak ang dibdib niya gamit ang dalawa kong kamay pero parang sadyang kay lakas ng lalaking ito. Niya hindi natitinag sa kinatatayuan. Hindi ko sinasagot ang halik niya pero patuloy pa rin siya. Halikan mo ako. Hingal niyang utos sa akin, then he kissed me again. Pero hindi ko ginawa, instead I closed my mouth. Napaigtad ako at napanguwi ng kagatin nga ibabang labi ko. Parang lasahan ko pang katas ng dugo mula sa akin at manonood din sa ilong kong amoy alak niyang bibig. Idagdag mo pa ang amoy sigarilyo niya. Marcos, no. Stop! I begged. But he doesn't care at all. Mas nagtagumpay pa siyang ipasok ang dila niya sa loob ng bibig ko. Naramdaman ko kaagad na magsimulang gumalaw ang malikot niyang dila sa loob ng bibig ko. I gasped. Parang may kakaiba ako nararamdaman. Tila ba nagpapahatid ng init sa buo kong katawan? Para may nagtutulak sa akin na sagutin na mapusok niyang hagkan. Finally, I kissed him back. Dinala ko ng mga kamay ko para ipulupot ito sa leeg niya. Ginaya ko ang paghagod niya sa labi ko at di ko man matumbasan ang mapupusok niyang halik pero sinubukan kong abot ng aking makakaya. Para may nagsinding apoy sa aking kaibuturan. Sa tanang buhay ko, ngayon ko pa naranasan ng ganitong pakiramdam sa isang lalaki. His sweetest tongue inside me made me forget everything. Para ko nalasing sa bawat lapat nito. Hanggang sa naramdaman ko lang ang kamay niya. Para akong sinabuyan ng mainit na tubig. Iniiwas ko ang labi ko sa labi niya pero bumaba iyon sa leeg ko at mariing kinagat-kagat pa iyon. Marcos! Mahinang tawag ko sa pangalan niya. Nangihina ako sa ginagawa niya sa baba ko. I feel wetness down there. Nahihiya ako dahil tumutugon ang aking katawan habang patuloy ang paggalaw ng kamay niya ay ganon din naman ang labi niya. Bahagya pa nga niyang kinagat ang pangako kaya't nasaktan ako ng kaunti. Marcos, stop. Don't, please. Nagkanda bulol-bulol kong pakiusap sa kanya. Pero para siyang walang naririnig. Tanging naririnig ko lamang sa kanya ay ang walang tigil niyang paghalik sa akin. I want you right now, he whispered. Napaangat ako ng mukha sa kanya. Naabutan ko pa nakaawang ang labi niya habang basa pa ito at namumula ang mukha. He is really aroused. Ahalikan na sana niya ako sa labi na may biglang kumatok sa pinto. Naalarma naman ako dahil nakalihis na pala ang bestida ko. Agad akong umawat sa pagkakayakap niya sa akin at dali-dali inayos ko ang sarili. Tumingin ako sa kanya. Zip my dress before you open the door. Walang hiya akong sabi sabay talikod sa kanya. Malalim ang buntong hininga niya dahil siguro nabitin siya sa balak gawin. Inayos niya ang damit ko bago tinungo ang pinto. Lumingon pa nga siya sa akin, checking me well kung handa na ba ako. Bumaba na lang ako ng tingin hanggang sa pihitin niyang siradura. Yes? Disappointed niyang bungad sa kumatok. It was Ronald. I am sorry boss pero nasa airport na raw si Senyorita Dulce. Balak mo bang sumama sa pagsundo sa kanya o kami na lamang po? Magalang na sabi ni Ronald. I will, pero give me a minute. I won't be long. Yes boss. Tumalikod na to para umalis. Humarap siya sa akin at dahan-dahan na lumapit. Oh my! Para akong binubuhos na ng mainit na tubig sa mga titig niya. We almost did. Almost. Kung walang kumatok, baka natuloy na kami sa rurok ng tagumpay.
Gusto mo bang sumama sa akin? Susunduin ko si Dulce, my little sister. Malamig niyang sabi pero may kasamang pagmamakaawa. Do I have to? Yes. But the deal is a deal, Megan. Huwag mong kakalimutan ang utos ko. You are my girlfriend sa harapan nila. Parang nasaktan ako dun sa last words niya. Sa harap nila, ganun na lang ba yun? I stared at him pero kailangan ko maging maamo ngayon para sa mga plano ko. Makakasagap na rin naman ng kaunting impormasyon but first, hindi dapat ako maging mabait na madalian at baka mahalata niya ako. Step by step. Okay, ikaw lang din naman ang masusunod. Kaya bakit mo pa ako tinatanong? Pairap kong sabi sa kanya. Magbihis ka na. I will wait for you, baby. Tahimik kaming naupo sa labas, banda sa may waiting area, waiting for his sister to come out. Pero napapansin ko sa kanya na kanina pang nakahawak sa kamay ko, na para pang tatakbuhan ko siya anytime. Ganun na ba talaga siya ka-OA? Hindi ba niya naisip na wala akong mapupuntahan kahit mag-skip pa ako? Lunatic mindless. Di nagtagal nakita namin na matatangkad na dalagang kumakaway sa amin. She was smiling at us. Maputi at balingkinita ng katawan. Sa mukha pa lang niya nakuha ko ng ito nga, si Dulce. Carbon copy ng kuya niya. Girl version lang. Binitiwan ni Marcos ang kamay ko sabay tayo at sinalubong ang kapatid at pahigpit na niyakap. I missed you, hermano. Humigpit din ang yakap sa kanya ng kapatid. Hinalikan ni Marcos ang ulo niya. How sweet to his baby sister. Sa nasaksihan ko ngayon hindi mo akalain na siya ang rough Marcos. Tahimik lang ako nakatingin sa kanila. I miss you too. How's my baby? Narinig kong tanong ni Marcos sa nakababata niyang kapatid. Kumalas ito sa pagkakayakap at napunta ang paningin niya sa akin. Nag-alangan siyang ngumiti. I smiled at her. Magsasalita sana ako para batiin siya nang lumingon sa akin si Marcos. Dulce, she is my girlfriend. Megan Alessandro. Magiliw niyang pakilala sa akin sa kapatid. Sobra na talaga nagsisinungaling ang unggoy na ito. He even lied to his sister. She sweetly smiled at me. Nice to meet you too, Ate Megan. Sabay yakap sa akin. Nagulat pa ako pero nabawi ko rin sa huli. Kumalas siya ng pagkakayakap sa akin. Tinitigan niya pa ako may kasamang munting ngiti sa mga labi niya. My pleasure. Matipid kong sagot. Lumapit sa akin si Marcos sabay hapit sa bewang ko. Napasinghap ako na mahina dahil sa gulat. He is showing his boldness in front of his sister. Unbelievable. Shall we go home now? Sabi sa amin. Tumango lamang ako. Ngumiti naman si Dulce sa amin. Nakita ko pa tulak-tulak din na Arthur at Ronald ang suitcase ng dalaga. Si Marcos ang nagmaneho ng isang sasakyan kung saan kami ni Dulce sumakay. Habang isa ay sina Arthur at Ronald ang sakay. Nagpa siya rin na sa likod uupo si Dulce kaya naman sa front seat ako nakaupo katabi ang ipokrito. Habang nasa biyahe kami tahimik lang ako. Si Dulce ang lagi may pasabog. Minsan nagtatanong pa sa akin tungkol sa relationship namin ng kuya niya. At kapag doon napupunta ang usapan, nananahimik na lang ako tinahayaan na lang si Marcos na sumagot ng tanong niya. She is cute and talkative. Magaan ang loob ko sa kanya lalo pat lagi siya nakangiti sa akin. Di nagtagal narating din namin ang palasyo nila. As usual, nakita ko naman sa labas ng mentor ang mga tauhan niya at mga maids nila. Auntie Luisa was there too. Dali-daling bumaba si Dulce at tinakbo niya ang nangyakap si Auntie Luisa. Nagmano pa dito. Napakagalang na dalaga. I miss you, Auntie. Narinig ko pang sabi ni Dulce. I miss you too, senyorita. Masayang sabi din ng matanda. Kagagaling mo nga rito last month eh. Sabi ni Marcos sa kapatid. I know. Inirapan pa nito ang kuya niya. Napangiti naman ako. I can see myself in her. Ganito rin kasi kami minsan ng mga kuya ko. O siya, tara na sa loob at handa ng hapunan. Paanyaya sa amin ng matanda. Binalingan ako ni Marcos. Sabay, hawak sa kabilang kamay ko, tinila na ako papasok sa loob. Masaya ang hapunan namin. Pinipilit ko makisabay sa kanila. Yung mga tanong sa akin hindi ko nasasagot. Si Marcos na lamang ang sumasagot para sa akin. Nalaman ko rin na hindi nakakapagsalita ng Tagalog si Dulce, pero nakakaintindi naman daw ito. And she is planning to add more lessons as gusto niya. Tagalog language naman. Nang pumasok ako sa kwarto ni Marcos, dumiretso na ako sa banyo para makapaglinis ng katawan. Nang matapos, saka ko palang na-realize na hindi ko pala nadala ang damit kong pamalit. Tiniyo ko muna ang buhok ko sa malit na tawalat, saka inipon ito sa isang kabilang dibdib bago ko nagtapis ang puting tawalya. Ngunit laking gulat ko ng pagbukas ko'y nabungaran ko si Marcos. Nakaupo sa sofa, para bang kailalim ang iniisip. Tumikhim ako, kaya't napalingon siya sa akin bigla.
Dahil sa gulat tumilapo ng hawak niyang baso. I think it's wine glass. He was drinking. Nakaawang pa ang labi niyang nakatitig sa akin. Di man lang pinansin ang dumulas na kamay niyang baso. Di naman niya nabasag dahil carpeted ang sahig. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Di siya sumagot kaya naman walang hiyang lumapit ako sa kanya at pinulot ang nalaglag. Alam ko sinusundan niya ako ng mga mata pero hindi ko yun pinapansin. Nang hindi siya nagsalita ay naglakad ako papasok sa walk-in closet niya para magbihis. Nakita ko ang long pajama na may pares sa sexy strap. Yun ang pinili kong isuot. Cotton yun kaya masarap sa balat. Nakabrang lang ko at di ba nasusuot ang top nang biglang pumasok si Marcos. Nagulat ako doon. I gasped when he started eyeing me. Lalo pa na madako ang mga mata niya doon sa dibdib ko. Pinag-cross ko bigla ang bisig ko, sabay talikod sa kanya. Hindi siya nagsalita at kumuha lamang din ng pamalit sa closet at tahimik nang lumabas. Nakahinga ako ng maluwag at madali ang sinuot ang top ko. Umupo ako sa harap ng vanity mirror at nagsuklay ng buhok pagkatapos kong i-blower. Pero parang lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Lalo pat narinig kong lagaslas ng tubig mula sa banyo. He is taking shower. Sa bawat lagaslas ng tubig, nagbibigay sa akin ng nerbiyos. Nag-inhale-exhale na lang ako sa kabang nararamdaman ko ngayon. Pinagdarasal ko rin na sana hindi dito matulog sa kwarto niya. Pagkatapos ko magpahid ng lotion ng katawan, umiga na ako sa kama. Tumalikod ako sa bandang pinto ng banyo para hindi makita ang paglabas niya. Nang marinig kong bumukas ang pinto ay pumikit ako ng marindel, sobra akong kinakabahan. Di nagtagal naramdaman ko siyang sumamba sa kama. Inangat niya ang comforter at pamaloob din doon. Di ako magalaw kahit ang paghinga ko'y pinipigilan ko na rin. Naramdaman ko na lang umusod pa siya sa akin. I feel him smelling my shoulder at pinaulan na matutunog ng halik. Naginit bigla ang mukha ko. Iba ang nararamdaman ko kapag ganitong skin to skin na kami.